Hi guys! Welcome back to our channel Talk and Tell America. Pag-usapan natin ngayon si Ivana Alawi. Ang natanggap niya ay 2 award. And that is really awesome. Pero maraming nagagalit sa kanya kasi nga nagpo-promote daw siya ng sugal online. Ngayon, marami naman ding hindi nagagalit sa kanya kasi alam naman nila na si Ivana ay tumutulong sa lahat, lalong-lalo na sa mga mahihirap. Ang sabi pa nga ng iba, baka nga raw yung mga income ni Ivana sa pag-promote niya yung sugal na yun sa online. Syempre, maraming nag-assume nga super laki talaga dahil syempre popular siya. 50 million followers, di ba? So, maraming nag-assume, especially sa mga big vloggers also, yung iba hindi naman nag-comment ng masama sa kanya. Yung ibang vlogger nagko-comment ng masama sa kanya. Tapos yung iba naman ay nag-comment ng kung inoferan nga daw sila ng malaki nga hindi sila popular na vlogger at hindi kalakihan yung followers nila, si Ivana pa kaya nga grabe ang daming followers plus she is celebrity, she is very popular, so that means malaki daw ang inoffer ng games online sa pag-promote ni Ivana. So ngayon yung iba sabi bakit daw siya nag-accept ng pag-promote ng gambling nga tinagurian siyang nagpo-promote ng kindness, pagtutulong, kapayapaan, mga positive, ganon, etc., ganon. Bakit daw nagpo-promote siya ng sugal? Nga alam naman daw natin nga yung pagsusugal ay evil, masama, nakakasama. Baka daw yung mga binigyan ng mga iPhone niya ay malulung na sa sugal. Marami silang sinasabi tungkol dyan. Positive and negative. Yes, of course. There will be advantages and disadvantages. Dalawa lang talaga yan, guys. Advantages and disadvantages. Ano ba ang mga disadvantages? Siguro yung mga taong nabigyan ng iPhone at nag-download ng games, tapos mag-load sila, tapos mag-play sila ng games sa kanilang cellphone, tapos possibly na magiging addict sila sa game, magiging game addiction nila yon at maubos pera nila yon at mangutang pa at ipangsugal, di ba? Yun ba yung sinasabi nyo? Yun yung disadvantage, di ba? Yun yung may possibility. Ngayon, ang advantage, marami ang binibigyan ni Ivana na mga mahihirap na hindi maka-afford ng cellphone na yon. At kung meron na silang cellphone na yan, yung mga mahihirap, wala nga silang pambili ng bigas, isusugal pa kaya? Diba? So, we're talking about nga yung mahihirap talaga. Pag wala silang pambiling bugas, ano pa ibili nila ng sugal? Diba wala? So, this is about responsibility. Okay, wala akong negative dyan kay Ivana. Yes, it's good kasi
Alam ko namang itutulong din yan. Hindi naman niya itutulong yon sa mga millionaire eh. Hindi naman niya itutulong yon sa mga mayayaman eh. Hindi naman niya itutulong yon sa mga big, rich vlogger eh. Ay, tulungan niya yung mga mahihirap. And of course, yung mga mahihirap, alam naman nila na si Ivana ay nagpo-promote ng goodness. So ngayon, yung goodness ang naka-invade sa brain nila. Hindi yung talagang mismong pangsusugal. Kasi nga wala pang bili ng bigas, di ba? At si Ivana nandyan yan everyday, all the time, andyan. Nakikita nila. So ngayon, we're just talking about the indigent people. Nga, ang saya-saya nila nga nakatanggap ng ganyan. Ang saya-saya nga nila nga nakatanggap ng pera from Ivana. Kasi nga tinutulong ni Ivana lahat yan. Hindi yan kinakaukaw. Yung mga paid of promotion na Ivana, hindi naman niya kinakaukaw talaga. Binibigay niya, tinutulong niya yan. As in, tinutulong. Tingnan mo nga yan, nagkaroon ng 2 award. Kitang-kita mo naman yan, diba? At saka I am her follower. I see what she's doing. And it is really good. You know guys, dito sa Amerika, no? Wala kayong makikitang vlogger nga nanmigay ng ganyan-ganyan. Wala talaga. Wala talaga. Diyan lang, swerte kayo sa Philippines kasi maraming mga vlogger nga nagbibigay sa inyo talaga. As in. Dito, pag merong mga nanghihingi, kasagaran, sasabihin ka lang, o punta ka dito sa agency na yan. Yung agency na yan, tutulungan ka dyan. Hindi ka pwedeng magbigay-bigay. Baka mamaya, magbigay kayo ng pagkain, tapos na poison yung binigyan nyo, masusuka pa, diba? It's really difficult to do that here in the US kasi masusuka talaga kung anong mangyari. Tapos magbablog ka dyan sa yung binibigyan mo, there is a chance nga masuka rin. Kaya, hindi basta-basta dito sa US. So, mas maganda nga dyan sa Pinas dahil ang daming advantage nyo guys talaga. Magbablog lang kayo, may earning na kayo. Tapos, ito namang mga negatives minded. Yung iba dyan, nainggit naman talaga eh. Kasi sa totoo lang din, marami ding maliliit na vlogger nga inoferan sila, let's say for example 200 followers, 200,000 followers, 500,000 followers. So of course kung sikat ka na dyan sa vlog mo, sa channel mo, may mag-offer na talaga sa'yo ng mga ganyan-ganyan. Yung iba naman tinatanggap nila kasi nga walang-wala sila. Ang hirap nila eh. So, anong magawa nila? Tatanggapin na lang nila yung offer. For example, this is not true. This is just example. Si Mr. BNB ay isang vlogger na mahirap. Wala siyang bigas. Ang anak niya hindi nga walang baon sa school. Tapos, meron siyang 500,000 followers. Tapos bawat post niya ng Facebook or whatever video, may 1 million views, lahat-lahat. Ang daming mga followers, ang daming mga nagko-connect sa kanya, maraming lahat-lahat. So, syempre makikita yan sa mga o-offeran yan. So, ngayon, o-offeran siya, for example, o-offeran siya ng 2 million pesos. O sige, i-promote mo itong ganito niya. Itong sugal na to, tapos bayaran kita ng 2 million pesos. So ngayon yung vlogger na yon, si Mr. BNB, pobre siya, mahirap lang. So wala siyang choice. Ang saya niya, tatanggapin niya, alam niya nga baka may chance na magsusugal o masama yung mga tao. There's nga advantage and disadvantage, di ba? Alam niya. Pero kinuha niya. He took it because he needs it. He needs that money to help his family, right? But then, ngayon, ang mga taong nagkuha noon at nag-sign, yung mga inano niya mga promotion, ganon, they are responsible for their own self.
Huwag niyong masyadong i-blame kasi hindi naman yan mga bata ang binibigyan eh. They're old. They're 18 and above. They knows what they're doing. So, you have to be responsible for yourself. Huwag mong i-blame ni Ivana, ng ibang influencer dyan nga nag-accept ng mga promotion sa gaming online. Yes, marami nga talagang advantage at disadvantage. Pero depende na yan sa atin kung tayo ay responsible. We have to be responsible for ourselves. Huwag mong i-blame yung kasalanan mo ni Juan. Nga si Juan naman, nagmagandang loob, mga binibigyan ka lang ng chance nito para makakatulong at may pambili ka ng bigas. Tapos i-blame mo ni Juan ang iyong katarantaduhan, ay hindi yan maayo. Hindi yan maganda. That is not right. So you have to be responsible within yourself. Responsibility is a must. Okay? Me, myself, there is a lot of gambling here, guys. But I said no. Sometimes I buy Powerball because there's like million, you know. But then I said, okay, that's it. I have to be responsible. I am responsible for myself, no others. So, ganun, kaya wag niyong i-blame si Ivana lahat-lahat kasi there is advantage and disadvantage. You have to be widen or broaden your mind. Don't be close-minded. Ang daming mga negative comment dyan. Don't be so negative, okay? Alright. If you haven't subscribed to this channel, please subscribe. Talk and Tell America Real Talk.